Mahigpit na tinututukan ng Agriculture Department ang mabilis na pagtaas ng kaso ng African swine fever sa Batangas. Ayon sa ilang grupo, posibleng makaapekto ito sa presyo at supply ng baboy lalo na't nalalapit na ang bear months. Kay Clayson Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Aljo, mula sa 5 bayan ay tumaas na sa 8 bayan sa Batangas ang apektado ng African swine fever. Daan-daang baboy na ang tinamaan ng African swine fever sa Batangas. Sa bayan ng Lubo, pinatay at ibinaon sa lupa ang mga apektado ng ASF. Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, samahan ng mga nag-aalaga ng baboy, ibinibenta na ng palugi ang mga baboy sa ilang lugar sa Batangas na malapit sa mga lugar na apektado ng ASF dahil sa takot na mahawa ng sakit. Yan ay 1 month ago, nasa 220 pesos per kilo ang farm gate price. Ang mga inahin dito, yung may mga bayan na may outbreak, binibili lang 2,000 ang isang ulo. So, 10 piso kada kilo. 200 kilos ang isang inahin. So, makikita mo yung kalugihang inaabot ng ating mga magbababoy dito. Babala ng ProPork, kung hindi mabilis na mapipigilan ang pagkalat ng ASF sa Batangas, na isa sa mga pangunahing producer ng baboy para sa Metro Manila, tiyak nasisipa ang presyo ng baboy pagdating ng bear months. Kaya kailangan madaliin, mabigyan ng bakuna. At ang presyo naman ng karning baboy, pag hindi ito naagapan, itong lalawigan ng Batangas, at naubos itong baboy na ito, yung iba'y minadali, wala sa panahon ay binenta, pagdating ng October, naniniwala ako, biglang tataas ang presyo ng baboy. Dito sa Luzon. Mula sa 5 bayan na karaang linggo, tumaas na sa 8 munisipalidad sa Batangas ang may kaso ng ASF. Kabilang ang Lian, Rosario, Talisay, Lipa, Tuwi at San Juan. Gayon din ang Lobo at Calatagan na kapwa nagdeklara na ng state of calamity. Mabilis ito. Almost 40 barangays yung nagkaroon agad ng ASF sa 8 bayan ng Batangas. May mga bagong kaso, ibig sabihin talagang kumakalat pa sa ngayon. Lipa, na-declare niyan before na libre na sa ASF. So we're seeing a resurgence, possibly yung mga biyahero or sabi nila yung pagbaha sa ibang lugar. Para maabatan ang pagkalat ng ASF, target ng Department of Agriculture na umpisahan ang pagbabakuna sa baboy sa ikatlong linggo ng Agosto. 10,000 bakuna ang inilaan sa Batangas na sasailalim sa emergency procurement ng ahensya. Puspusa na rin ang pamimigay ng test kit sa mga posibleng apektado ng ASF. Mamamahagi rin ang apog kontra pagkalat ng ASF sakaling bumaha. Pinahigpit ang biosecurity sa Batangas at pinararami ang checkpoint para maiwasan ang paglabas-masok ng mga baboy na posibleng may ASF. Babayaran din ng 5,000 piso ang bawat isusukong baboy na may ASF. Batangas, as of to date, ay merong almost 1 million hog population. That's practically 10% of the existing hog population na meron tayo sa buong bansa, and it's very important that we need to protect the remaining hogs. The day is still on top of the situation. Nanawagan ng ProPork na bukod sa taasan ng indemnification fee, magdeklara na ng National State of Calamity o Emergency para makapaglaan ng higit 5 bilyong pisong pondo para sa malawakang pagbabakuna sa baboy kontra ASF. Mga 150 bilyon na nawawala sa ating alagang baboy. Ang halaga. Ngayon may panibagong outbreak, bumabalik dahil pag ganitong tag-ulan, mukhang mabilis ang pagkalat ng ASF. So para maproteksyon na ng lahat. Hindi naman buong bansa yung merong but the secretary will check on the merits. Bakuna na 350 million is for controlled vaccination. Ang number of doses nun ay 650,000. So, of course, hindi yun, para lang yun dito sa stage na ito ng vaccination procedure natin.
Aljo, ayon sa Department of Agriculture ay nasa 1,500 na mga baboy na yung nakal sa Batangas at nasa higit 250 na mga barangay sa buong Pilipinas ang apektado ng African swine fever. Aljo? Sa supply naman ng baboy ngayon, Clazel, kumusta naman? Magkano din ang presyo ng baboy at anong dapat gawin sa mga baboy na hininalang may ASF? Kasi may lumalabas na mga balibalita. Mukhang lumutang uli yung mga inilibing na mga patay na baboy. Nanawaan nga ng ASF kaya't kumalat daw ang sakit na yan dyan sa Batangas. Yes, Aljo, sa presyo ng baboy, bumaba yung farm gate price kaya medyo bumaba din yung presyo dito sa Metro Manila na nasa 330 pesos hanggang 400 pesos. Depende yan sa cut kung kasim o kung iyan ay pige. Sabi ng Department of Agriculture, karaniwan naman na tumataas yung presyo ng baboy pagdating ng Burr months pero hindi raw nila nakikita na sisipa ng todo yung presyo ng baboy dahil meron naman nakasuporta na imported na supply. Ayon sa DA, kapag apektado ng African swine fever doon sa mga natatakot na kumain ng baboy ngayon, hindi naman daw nakakahawa yung ASF sa tao dahil hindi ito zoonotic disease. Pero hindi raw dapat kainin ng mga tao yung mga apektado na ng ASF bilang pagsunod na rin dun sa food safety. Aljo? Maraming salamat, Clazel Pardilla.